Nagsisimula ang lahat kay Suigen Riku, isang estudyante sa high school at matinding gamer na pumapasok sa prestihiyosong Shinryu Private Academy, isang paaralan para sa mga elite at anak ng mayayamang pamilya. Pero si Suigen ay napakahirap at kailangan niyang magtrabaho ng maraming part-time jobs upang mabayaran ang kanyang tuition. Biglang nalaman niya isang araw na apo pala siya ng isang bilyonaryo. Sa kalagitnaan ng gabi sa Shinryu Academy, biglang nagkulay pula ang buwan na nililiwanagan ng mga sinag ng liwanag mula sa lupa, at kasabay nito ay nagsimulang lumitaw ang isang gusaling hugis piramide mula sa ilalim. Hindi lang ang estrukturang ito ang lumitaw, kundi maging mga kakaibang halimaw na may kumikislap na pulang mga mata na dahan-dahang lumapit sa piramide. Paulit-ulit nilang inihayag na ang libingan ng nakabaong kayamanan ay pumasok na sa stage 0. Ang mga undead ay nagsama-sama upang atakihin ang piramide sa kanilang harapan at agawin ang mga kayamanan sa loob. Sa itaas ng piramide, mayroong pusang nagngangalang Wan Choi at isang batang lalaki, si Suijin Riku, na nakamasid sa hukbo ng mga nilalang. Nang mapansin siya ng mga halimaw, ay agad silang sumugod para umatake at subukang palibutan siya. Inakala ng lahat na na-corner ang batang lalaki, pero biglang tumakbo siya diretso sa mga halimaw at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan sa anyo ng makukulay na bilog ng liwanag na pumapaligid sa kanya. Isa-isa silang natalo habang mabilis niyang nilalampasan. Nang halos matrap na siya ng mga ito, ay biglang lumitaw ang maliwanag na liwanag na bumalot sa kanya at pinatalsik ang mga kaaway sa ere. Hindi pa rin sumuko ang hukbo at gumamit ng mga palaso ng apoy, pero sumagot ang ating bida gamit ang kanyang espada sa lahat ng direksyon, kasama ng kanyang kasangga na si Wan Choi. Sa isang flashback, naalala ni Suijin ang insidente isang taon na ang nakalipas sa tag-init nang siya ay nakaduty sa pool ng Shinryu Academy, kung saan nalunod siya habang sinusubukang iligtas si Wan Choi na itinapon ng isang pasaway na estudyante. Nang magising siya ay naroon ang maliit na pusa na tuwang-tuwang makita siyang buhay, at ilang metro lang ang layo ay naghihintay si Rancho. Inakala ni Suijin na si Rancho ang nagligtas sa kanya, pero lumabas na iniligtas siya ni Rikuyuki, ang anak ng presidente ng video game company na Godgrave. Hindi pa niya ito naririnig dati, pero isang maikling alaala ang bumalik habang nasa ilalim siya ng tubig na naging dahilan upang mapasigaw siya ng malakas. Pagbalik sa labanan, patuloy na inatake ni Suigen ang hukbo ng mga halimaw na nagsimulang magsama-sama at maging higanteng mga halimaw. Nang maramdaman niyang wala na siyang laban, ay pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na Thousand Graves at nagsilabasan mula sa lupa ang mga libingan at krus na ikinapirmi ng mga halimaw. Kahit libu-libo pa rin ang natitira, ay buong tiwala niyang sinabi na hindi siya matatalo dahil kailangan niyang protektahan ang mundong ito at nabanggit niyang balang araw ay muli silang magkikita. Sa isa pang flashback, naalala ni Riku Ray ang kanyang kabataan nang magising siya sa ilalim ng malaking puno na may pulang dahon. Nakita niyang isang batang lalaki na may malasakit na tingin at ang batang iyon ay si Suigen. Sa gabi, dalawang estudyante ang naupo sa sementeryo malapit sa academy habang pinagmamasdan ang mga alitaptap, at nang malapit na silang maghalikan ay biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na may apat na mata na nagpatakbo sa kanila palayo. Samantala, si Suigen na nasa tungkulin bilang security guard ay agad nagligpit ng mga kalat ng estudyante bago siya nagtungo sa kanyang computer upang maglaro ng Dungeon Century. Sa larong ito ay isa siyang alamat kasama ng kanyang karakter na si Gwen, na lumalaban at tinalo ang Ultimate Dragon. Iniligtas pa ang isang karakter na si Ray na hinahabol ng isang kickbacker. Pero bago pa sila makapag-usap ay biglang namatay ang computer ni Suigen, kaya agad niyang sinubukan ayusin ang kable ng kuryente mula sa post ang ilaw. Sa parehong sandali ay biglang bumukas ang isa sa mga bintana sa kanyang harapan at lumbas ang isang estudyanteng babae mula sa dormitoryo ng mga babae na napag-usapan lamang ang tungkol kay Gwen, ang malakas na boss na tinalo ang halimaw. Walang pag-aalinlangan ay hinagisan siya ng unan at inakusahan siyang naninilip. Kinaumagahan, habang naglilinis ng bintana ng gusali, ay narinig niya ang dalawang estudyante na nag-uusap tungkol sa sikat na laro at lumabas na ang ama ng babaeng si Ray ang developer ng laro. Sinabi niya sa kaibigan niyang si Maki na pakiramdam niya ang laro ang kanyang tunay na mundo at hindi ang totoong buhay. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Suigen nang biglang dumating si Rancho na natatawa at biniro siya na mag-ingat kung may in love siya kay Ray dahil siya ang pinakahinahangad ng mga lalaki sa academy. Sa sandaling iyon, naalala niya ang usapan nila noong halos nalunod siya sa pool, at bago pa man siya makapagtanong
kung siya nga ba iyon ay nawala na si Ron at iniwan siyang nagsasalita mag-isa. Sa hapon bumalik ang ating bida sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang paglalaro ng laro at biglang nakatanggap siya ng notifikasyon mula kay Ray na humihiling na maging magkaibigan sila sa laro. Pareho silang naglaro sa loob ng maraming buwan at lubos na nag-enjoy sa kamangha-manghang larong ito. Pagkatapos isang araw, iminungkahi ni Ray na magkita sila sa totoong mundo kasama si Gwen. Nasa realidad ay nagtatrabaho lang part-time at ang kanyang social status ay mas mababa kaysa kay Ray. Kaya nais lang talaga niyang manatili kasama si Ray magpakailanman sa mundo ng laro. Tulad ng kasabihan, lahat ng magagandang bagay ay may katapusan at isang gabi, habang maayos ang lahat, nakatanggap ang binata ng notifikasyon na matatapos na ang serbisyo para sa laro na Dungeon Century. Kinabukasan, hindi naging maganda ang kalagayan ng binata. Naglakad siyang parang lasing habang pakiramdam niya gumuho na ang kanyang mundo at bumagsak siya sa mga palumpong. Maaring tila owe ito sa atin, pero para sa kanya natapos na ang kanyang oras kasama ang kanyang waifu. Samantala si Ray ay nasa tirahan ng kanyang ama kung saan iniabot sa kanya ang isang kahon na binalot ng lilang tela at sinabihang itago ito. Binigyan din siya ng babala na sundin ang mga tagubilin kung may mangyaring kakaiba. Bagaman curious si Ray, ay pinakalma siya ng kanyang ama na ito ay isang precaution lang at ipinaliwanag na natapos na ng laro ang prototype stage nito at maglulunsad siya ng bagong laro na magbabago sa mundo at hihigit pa sa realidad na maaari niyang maisip. Sa academy, nakahiga si Swiggin sa fountain na tila depressed kaya umaakit siya ng mga kakaibang tingin mula sa mga estudyanteng nakapaligid. Iminungkahi ni Rancho na kahit makansela ang laro ay dapat subukan niyang makipagkita kay Ray sa totoong buhay, pero hindi kumbinsido na ito ay magandang ideya kaya umalis si Swiggin. Nang gabing iyon sa dormitoryo, bumalik si Ray sa laro ng Dungeon Century kahit pinagalitan siya ng kanyang roommate dahil nagpupuyat siya. Ginamit niya ang kanyang karakter na si Ray na nasa isang tavern at narinig ang ilang karakter na nagrereklamo sa pagtatapos ng serbisyo ng laro. Ipinahayag nila ang kanilang pagkadismaya at isa sa kanila ang nagkalat ng tsismis tungkol sa isang item sa mundo ng laro na maaring magbigay ng kahit anong kahilingan. Ang item na ito ay tinatawag na Evening Song Flower at naniniwala silang kung mahanap nila ito ay maaari nilang hilingin na magpatuloy ang laro kaya agad silang umalis. Nanatiling tahimik si Ray at nag-isip kung maglo-login ba si Gwen. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagmadali si Swiggin papunta sa lugar kung saan siya palaging naglo-login araw-araw upang pumasok sa laro at makapagpaalam kay Ray. Nang magkita sila sa laro, sinabi nitong mayroon pa silang isang linggo para mag-enjoy sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Habang nanatiling tahimik si Swiggin, ibinahagi ni Ray ang tungkol sa item na narinig niya sa tavern at ipinahayag ang kanyang pagnanais na hanapin ito upang makapaghiling. Inabot ni Gwen ang kanyang kamay at inalok siyang samahan sa pakikipagsapalaran. Samantala, inilunsad ng kumpanya na Godgrave Tech Company ang ipinagmamalaki nilang pinakamagandang online game na tinatawag na Gravebuster na dinisenyo ni Rikuyuki. Sa larong ito, magiging Tomb Raiders ang mga manlalaro at makakakuha ng iba't ibang kayamanan sa bawat yugto ng piramide. Lalaki ang lakas kasabay ng kayamanan, kaya mas maraming bayad, mas malakas ang manlalaro. At kung hindi pa sapat ang lahat, ang mga magrerehistro sa laro ay makakatanggap ng special na console na tinatawag na Siabay. Dumating ang araw ng pag-disable ng laro, eksaktong hating gabi may pista para alalahanin ang huling araw ng laro. Naglalaro si Ray pero pinanood lang niya ang pista mula sa malayo at lumayo ng malungkot. Sa totoong mundo, pinapanood ng kanyang ama ang pista mula sa kanyang computer habang nagpapaalam sa kanyang obra at makikita rin sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Yuki ang bulaklak na nabanggit kanina. Samantala, nagmamadaling nakasakay sa bisikleta ang ating bida para matapos ang kanyang huling gawain at makapag-login upang makipagkita kay Ray para sa kanilang pamaalam sa bar, kung saan siya palaging naghihintay araw-araw, pero nadapa siya at nahulog sa mga palumpong. Nang mapagtanto ni Ray na hindi dumating si Gwen, ay nagdesisyon siyang mag-isa sa paghahanap ng object, at dito nagsimulang maging kapanapanabik ang kwento. Samantala, sa headquarters ng kumpanya, naghihintay ang developer ng laro sa huling oras ng serbisyo nang biglang sumalakay ang isang misteryosang babae at pinahinto ang mga gwardiya. Pumasok siya sa opisinang developer at tinutukan ito ng baril. Lumabas na siya ay isang kasosyo ng kumpanya na nagngangalang Elu. Nang makita niyang hindi makipagtulungan si Yuki para ibunyag kung paano bubuksan ang mga libingan, ay walang awang binaril siya ni Elu.
Pagkatapos ng pagbagsak, mabilis na nakabawi si Swigen at nagmadaling tumakbo sa pinakamabilis na paraan. Samantala, nasa bukid si Ray na naghahanap ng makapapangyarihang object na kayang magbigay ng kahit anong kahilingan. Biglang na-alerto siya nang makita ang lahat ng karakter sa laro na tumatakbo sa takot at nagsusumamo para sa kanilang buhay, habang winawasak sila ng isang kontrabidang kilala bilang Monster. Sa wakas, nakapag-login si Gwen at nadat na ng lugar na giba na. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa bartender ng bar mula kay Ray at agad siyang tumakbo papunta sa bukid na sobrang nag-aalala dahil hindi maganda ang sitwasyon. Nang marating niya ang dalaga, ay nadatnan niya itong nakahiga sa lupa at may hawak na bulaklak sa kanyang kamay. Nagpasalamat siya kay Swigen sa pagliligtas sa kanya, bagaman nanghihinayang siyang hindi niya nahanap ang evening singing flower. Sobrang nalungkot si Gwen sa pamaalam na ito, pero hindi niya inaakala na ang isa sa kanyang mga luha ay magpapabulaklak sa bulaklak na hawak ni Ray at biglang bingo iyon pala ang object na matagal na nilang hinahanap upang matupad ang kanilang hiling. Pero biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ng isa sa mga demonyo ng laro ay kulong si Ray at wasakin siya ng hindi nagawang iligtas ni Gwen. Eksakto sa hating gabi, bumagsak ang laro at tuluyang isinara ang serbisyo. Kinaumagahan naglakad ang ating bida kasama si Wan Choi habang napapaligiran ng makapal na fog ang academy, at sa tabi ng puno nakita niya si Rai na tila nadiskubre na si Swigan pala ang karakter na nakakasama niya sa laro sa lahat ng oras na iyon. Nagpasalamat siya sa kanya sa lahat ng beses na iniligtas siya, pero sagot ni Swigen na hindi niya siya natulungan sa pinakamahalagang sandali. Sa gitna ng mga luha, tinanong siya ni Rai kung ipagtatanggol ba siya sa susunod na laro. Kinabukasan, sa gusali ng Godgrave Tech Company ay abala na ang mga pulis sa investigasyon ng pagpatay kay Yuki. Nang marinig ang balita, agad nagmadaling pumunta si Swigen upang hanapin si Ray, at pagdating niya ay sinabi ni Maki na wala na roon ang kanyang kaibigan dahil kinuha na siya ng mga tao ng kumpanya para ayusin ang mga papel para sa libing. Sa burol, maraming chismis tungkol kay Ginoong Yuki at sa mana na iniwan niya para sa kanyang anak, at isa sa mga kinatawan ng kumpanya na labis na nababahala ay nangakong gagawin nila ang lahat upang mahanap ang salarin at masigurong makulong ito. Nangako rin siyang gagawin nila ang lahat upang gawing matagumpay ang laro na Gravebuster. Pinapanood ni Swigen sa kanyang computer ang farewell stream ng developer nang biglang sumagi sa kanyang isip ang alaala ng isang imahe kung saan nakita niya ang kanyang sarili bilang bata na naglalakad hawak ang kamay ni Yuki, bagay na nakapagbigay sa kanya ng matinding kalituhan. Kinabukasan, tinawag siya ni Rai upang magkita sa isa sa mga silid ng kanyang ama at iniabot ang isang kahon na iniwan nito na partikular na nakalaan para kay Swigen. Nang buksan ito, nakita niya ang isang siyabay na ginawa para sa bagong laro at bigla siyang nagtataka kung bakit siya ang binigyan nito. Habang hawak ang console ay bigla siyang na-scan para sa identification at nagsimula ang system. Ikinagulat nila pareho ang nangyari. Lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon ng ikumpisal ni Ray na hindi siya tunay na anak ni Yuki. Inampon siya nito noong bata pa siya at wala siyang anumang alaala ng kanyang pagkabata. Biglang naputol ang pag-uusap nila nang ipinaalam ng isa sa mga assistant na may bisita siyang naghihintay sa labas. Habang naghihintay sa silid, napansin ng ating bida ang device na natapos na ang startup process, at sa labas may mga misteryosong tao na nakatingin kay Ray ng may masamang titig. Sa loob, natapos na ng device ang paghahanda para sa Gravebuster at ikinagulat ni Swigen na mayroon siyang kayamanang 10 bilyong yen. Kasabay nito, tumugtog ang isang recording mula kay Yuki na nagsasabing siya ang lolo ni Swigen. Ipinaliwanag ni Yuki na iniwan niya ang pamana para mamuhay silang masaya kasama si Ray. Ibinunyag din niya na pinaslang ng mga kaaway ang tunay na mga magulang ng dalaga at inatasan si Swigen na protektahan siya. Biglang narinig niya ang sigaw ni Ray at mula sa bintana, nakita niyang sinusubukang dukutin ang dalaga ng mga lalaki. Agad siyang tumakbo palabas upang sagipin siya. Pero nang harapin niya sila ay mabilis siyang naitulak ng isang malakas na sipa at natumba siya sa harap ng mga estudyanteng nanonood lang sa malayo. Dahil dito nakiusap si Rai sa kanila, nagagawin niya ang lahat, basta tigilan lang nila ang pambubugbog kay Swigen. Nangako siyang babayaran ang utang na 500 milyon ng developer at nagmadaling bumalik sa silid upang hanapin ang device para sa money transfer. Pero imposible pala itong i-convert sa totoong pera. Sa kasamaang palad, wala siyang nagawa kundi panoorin na lamang habang dinudukot si Ray ng mga kriminal. Pero kung inakala mong dito na nagtatapos ang lahat, ay nagkakamali ka
dahil hindi niya hahayaang kunin nila si Ray ng ganun lang, kaya agad niyang hinabol sila gamit ang kanyang bisikleta at nang malapit na niyang maabot at mahawakan ang kamay ni Ray ay biglang nasira ang kanyang sasakyan. Ngayon baliktad na ang sitwasyon, ang mga dumukot ay siya na ngayong hinahabol at tinangka pa siyang sagasaan hanggang sa tuluyan siyang bumagsak mula sa kanyang bisikleta. Biglang may kumislap na maliwanag na ilaw mula sa isang badge sa loob ng kotse at lumitaw ang isang binatang kakaiba ang anyo. Ipinakilala niya ang sarili bilang Silicon de Totem. Hindi nagpadaig si Swijen sa pagbagsak at agad niyang sinundan ang kotse at laking gulat nila nang matagpuan itong nakabaliktad na at nakandusay ang dalawang kriminal sa lupa. Ang figurang tila ninja na may hawak kay Rai ay nag-iwan ng mensahe mula kay Temujin Sama na hinihintay siya sa Gravebuster bago tuluyang naglaho na parang bula-dala ang dalaga. Nang gabing yon sinubukan ni Swijen na buksan ang Sibay console pero tila may sira ito at hindi gumagana ng maayos. Pagod na pagod bumagsak siya sa kama na puno ng mga pagdududa. Isa na rito kung saan maaring dinala si Ray. Biglang nagliwanag ang device na parang sumakop sa buong silid at lumitaw sa ibabaw niya ang isang babaeng nagngangalang Twin Star. Sinabi nitong siya mismo ang tumawag sa kanya at tinawag pa siyang master. Agad siyang nailipat sa laro na Gravebuster sa level 30. E4, nahulog mula sa kalangitan papunta sa isang disyertong teritoryo. Sa parehong level, pero sa ibang tila mas payapang lugar, lumitaw ang mga bagong karakter na nagbabalak na kawin ang libingan. Samantala ang babaeng tumawag sa kanya bilang master ay biglang nag-transform sa dalawang munting nilalang na hugis bola na pinangalan ng Shin at Wei. Biglang lumabas ang isang galit na halimaw na nag-akusang ginising nila ito at hindi mapigilan ng ating bida ang matakot. Noon pa man may isang Diyosang sobrang makapangyarihan na nagluwal ng mundong ito at isinakripisyo ang kanyang sarili upang lumikha ng marami pang iba. Nang maubos ang kanyang banal na lakas, ay natapos iyon sa isang walang hanggan na pagtulog sa loob ng kanyang Imperial Tomb, iniwan niya ang isang nakahihigit na kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw bilang bango, at ang kanyang alamat tungkol sa paglikha ng mundo ay paulit-ulit na ikinukwento sa buong panahon. Samantala sa Gravebuster, nanatiling galit ang level 30, E4 na halimaw kay Swijen dahil ginising siya nito, kaya nagtago ang malilit na nilalang sa Sibay console. Ang mga kaakit-akit na nilalang na Shin at Wei ay mga gabay ng laro, at sa kabila ng galit ng halimaw ay pinilit ng ating bida na patahimikin ito. Nang mapansin ng halimaw ang tapang ni Swigen, ay nagpasya itong subukin siya kung karapat-dapat ba siyang maging Tom Guardian. Inimbitahan siyang itaboy ang mga kaaway at protektahan ang level. Sabay nagpakawala ng sigaw ng galit at hinamon si Swigen na patunayan ang kanyang halaga. Nang umatras at tila hindi pinansin ni Swijen ang mungkahi, ay binanggit ng halimaw ang pangalan ni Rai at binalaan siyang kung hindi siya makakapasa sa pagsubok, ay hindi niya maililigtas ang dalaga. Biglang may malakas na asul na liwanag na tumama sa halimaw, pero nabigo sa unang pagsubok at lumabas na tatlong karakter mula rin sa level 30. E4 ang nagtatangkang patumbahin ang Supreme Being ng antas na iyon. Ang kanilang pangalan ay EU, Phoebe at ang pinakamaliit na si Farin at kailangan na nitong gumawa ng distraction habang nire-recharge ang makapangyarihang sandata. Ipinaliwanag ng Supreme Being kay Swijen na ang mga umatake ay kilala bilang Tomb Raiders at ngayon siya ang kailangang humarap upang pigilan sila. Naglabas ng berdeng liwanag ang piramide malapit kay Swigen at ipinakilala ang sarili bilang katawan ng disyerto na nagngangalang Shostia. Mabilis itong lumapit sa ating bida at sinabing matagal na siyang naghihintay at sa pagbibigay ng isang halik ay binasag ang selyo ng kanyang mga alaala. At kung ikinagulat na ito ng ating bida, ay biglang lumitaw ang figura ni Yuki at ipinaliwanag na siya ang impormasyong iniimbak kapag nakonekta sa laro bago pa siya mamatay, pero hindi niya maipaliwanag ng buo dahil bigla silang inatake ng mga Tomb Raiders. Agad tumugon si Phoebe at naglunsad ng atake, ginawang mga alupihan ang kanyang mga baraha at iniutos sa kanyang mga kakampi na sumalakay habang sinasamahan si Farin. Samantala pumasok ang ating bida at ang iba pa sa isang silid ng kontrol na tinatawag na Giant Guardian Yuki 30E4 na idinisenyo para sa nakatagong proteksyon. Dumating sila sa mismong oras nang tuluyang ma-recharge ni Farin ang kanyang espada at itinapat ito sa piramide. Hinati ito sa dalawa. Akala nila nasira na ang Supreme Being ng antas na iyon, pero biglang lumabas ang isang dambuhalang rot na Hugis Sphinx na handa sa labanan. Agad na inatake ng mga alupihan ang Sphinx robot at dahil sa tindi ng kanilang atake ay bahagyang nanginig ang robot.
Samantala sa loob ng hideout, ipinagtatanggol ni na Suijen at ng iba pa ang kanilang sarili laban sa mga mananakop at muli nang na-recharge ang makapangyarihang sandata kaya pinaputok nila ito diretso sa Sphinx robot na naging sanhi upang matanggal ang isa sa mga paa nito at bumagsak ang robot. Nagpanik si Shostia dahil sa sunod-sunod na atake pero tila nakontrol ni Suijen ang sitwasyon habang desperadong naghahanap ng karagdagang sandatang pandepensa. Nakakita siya at inutusan si Shostia na umatake sa kaaway at itinuro ang kinaroroonan ng mga umatake upang tamaan ito ng eksakto. Pagkatapos matukoy ang lokasyon ay pinayuhan niya si Shostia na kukumalma para maging tumpak ang putok at sa wakas ay pinaputok ito. Nabigla ang kalaban sa atake pero agad niyang na-deflect gamit ang isang kalasag na nilikha ni Phoebe at itinuro ito pabalik sa direksyon ng Sphinx robot. Pagkatapos ay nagbanta silang gagamitin ang kapangyarihan ng isang baraha bilang kaparusyahan sa kanilang ginawa. Dahilan para magmukhang parang na-hypnotize si Shostia, kumilos ang kanyang mga kamay ng kusa at mahigpit niyang hinawakan ang baril na sinasabi niyang dapat niyang barilin ng Clover. Ito pala ay distraction upang maubos ang Desert Eagle bullet ammo ng robot. Napaka-perpekto ng plano ng mga Tomb Raiders at sa tulong ng putok ni Farin ay tuluyang nasira ang armor ng robot na nagbigay daan sa mga alupihan para makapasok sa loob. Agad tinawag ni Phoebe si Farin upang magtago dahil ilalabas ni EU ang kanyang makapangyarihang sandata ng buong lakas. Samantala sa loob ng control room, nagpaalam si Suijin sa kanyang lolo. Lumilitaw na unti-unting nawawala ang nakaimbak na data ni Yuki at hiniling niya kay Suigen na protektahan ang libingan ni Bango dahil makakatulong iyon para mailigtas si Riku Rei na dinukot. Ang huling salita ni Yuki ay si Suigen ang huling guardian at pagkatapos ay tuluyan siyang naglaho. Biglang naglabas si Suigen ng nakakasilaw na liwanag na parang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Inutusan ni Farin ang mga alupihan na umatras mula sa lugar at nagulat siyang makita ang isang liwanag ng Clover. Sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis na umatake si Suigan sa mga kalaban sa buong bilis at hindi na siya maabutan ng dalaga. Inalis ni na Wei at Shin ang piring ni Shostia kaya nakaputok ito ng huling bala papunta sa card. Ang huling guardian ay nagawang ibalik ang atake kay Phoebe na tuluyang natalo at nawala sa laro. Nabigla si AU sa pagkawala ng kanyang kasama at lalo siyang nabigla nang matuklasan ang pagkakaroon ng guardian na akala niya ay wala na. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang makapangyarihang sandata upang umatake kay Suigen, pero nauwi rin siya sa parehong kapalaran ng kanyang kasama. Pagkatapos ng laban ay binati ni Shostia ang ating bida at nagpaalam dahil tapos na ang kanyang tungkulin sa level na iyon. Biglang lumitaw sa likuran ng binata ang isang mahiwagang nilalang at sinabi nitong hindi siya ang huling guardian, sabay naglunsad ng atake at nagpahayag na siya ang tunay na huling guardian. Nagising si Suigen na pawis at hingal na hingal, itinaas niya ang kanyang damit at nakita kung paanong unting nawawala ang sugat na dulot ng bala. Dinampot ni Suigan ang Sibay console na biglang tumunog at nalaman niyang isang tawag yon mula sa isang lalaking nagngangalang Temujin. Sinabi ng lalaki kay Suigan na hinihintay siya sa Gravebuster at agad na ibinaba ang tawag. Nagpadala rin siya ng larawan ni Ray na walang malay sa kanyang kama. Sa malayong bahagi sa level 30, isingko ng minahan ng ginto may isang grupong tinatawag ang kanilang sarili na Gold Hunters na pinamumunuan ni Wild. Matiyaga nilang inoobserbahan ang paligid, naghahanap ng mayamang target na kanilang masasamsam. Biglang nagpatunog ng malakas na sirena na nagbigay babala na may paparating at lumitaw nga ang tatlong individual, 2 lalaki at 1 babae. Samantala sa Shinryu Academy, naghahanda si Suigen upang harapin ang isang nilalang na kilala bilang Precious. Biglang lumitaw si Rancho kasama ang kanyang kaibigang sobrang hilig sa laro at may malalim na kaalaman dito. Ayon sa kanya, si Precious ay isang mabangis na karakter na may napakalaking yaman at kontrolado ang mundo ng laro sa pamamagitan ng pagnanakaw mula sa ibang kalahok. Pero mayroon siyang katunggali na halos kapantay ng kanyang antas, ang mortal niyang kaaway na si Temujin na tila sumisira ng lahat ng madaanan, at mahalagang banggitin na siya rin ang dumukot kay Rai. Sa loob ng game universe, nagplano ang mga miyembro ng Gold Hunters na linlangin ang isang grupo ng mga tao. Sinabi nila na may natuklasan silang kayamanan, pero punong-puno ang lugar ng mga halimaw at natatakot silang atakihin. Naniwala ang mga tao at pumayag na sumama sa kanila papunta sa lugar. Pagdating doon ay nahulog ang 3 kabataan sa isang bitag at mahusay silang nakulong sa loob ng dome ng Gold Hunters. Pero teka, dito nagsisimula ang nakakatawang bahagi.
Habang nagtatagumpay ang plano ay dumating si Wild ang leader ng grupo na parang magmamartsa. Pero imbes na imponente ay naging katawa-tawa ang kanyang pagpasok kaya nagtawanan at nagulat ang lahat ng naroon. Sa toong mundo, bumisita si Swigen sa dormitoryo ng mga babae kung saan nag-alala si Maki, ang roommate ni Ray, habang nakatingin sa isang guhit ng karakter na si Gwen. Nangako si Swigen na ibabalik niya si Ray ng ligtas kahit hindi niya maiwasang mag-alala. Samantala sa Gravebuster, nagdiriwang ang Gold Hunters sa Solo Arbor Bar matapos makuha ang 1 milyon mula sa panloloob ng ilang baguhang manlalaro na maraming pera. Sa gitna ng masiglang usapan, napansin ni Farin ang isang taong tila natatakot kaya naengganyo ang grupo. Nagpasya si EU na siya na ang lalapit sa taong iyon. Samantala sa kuta ni Temujin, iniabot ni Retret ang isang sibay sa kontrabida na tila may binabalak laban kay Precious. Nakakagulat na sangkot si Ray sa planong ito. Sa bar na bigla ang gang ng Gold Hunters nang matuklasan na ang taong nasa mesa ay isang mahalagang general ni Precious. Ipinaliwanag nito na siya'y inatake ng isang babae na ninakawan siya at tuluyang pinalabas sa laro. Pagbalik sa trabaho, muling nakahuli ng 3 tao ang grupo at ninakawan sila ng pera. Pero bago magpatuloy, si Wild ay nagsimula siyang mag-lecture ng matagal tungkol sa pagiging maingat sa Gravebuster bago siya muling nagnakaw. Justo nang kinokolekta nila ang napakaraming pera, biglang lumitaw ang makapangyarihang collector at nagpaputok ng kanyang baril. Nagdepensa ang grupo ng Gold Hunters, pero nahulog sila sa bitag ng babae na iniwan silang nakulong sa isang pulang dome. Tanging ang leader ng grupo ang nakalabas. Bumaba ang babae sa harap mismo ni Wild at itinapat ang baril sa kanya. Takot na takot siyang napaatras at inalok na ibigay ang lahat ng buster items ng kanyang mga kasamahan habang dahan-dahan lumalapit sa kanya ang babae. Nagawa niyang lituhin ang babae at biglang sinaksak ito sa dibdib gamit ang kanyang espada. Ngumiti si Wild na akala niya ay nagtagumpay na siya, pero biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang alam ng collector na ang espada ay ginagamit upang sumipsip ng pera mula sa kanyang mga biktima. Ang hindi inasahan ng leader ng Gold Hunters ay ang pagkakaroon ng babae ng napakaraming naipong yaman, lalo na't siya ay isang bilyonaryong manlalaro. Binanggit ng babae na wala siyang pakialam kung ibibigay niya ang kanyang kayamanan, basta kaya niyang hawakan ito, at pagkatapos siya mismo ay nadurog ng napakalaking tipak ng gintong bara. Sa akademya, nakaharap si Swigen sa kanyang Siabay console habang tinatanong siya ng kanyang katulong na si Twin Star kung handa na ba siyang magsimula ng panibagong pakikipagsapalaran. Bumalik sa grupo ng Gold Hunters, nagpaalam ang collector at sinabi na ang tanging layunin niya ay manghuli ng mga Tomb Raiders at si Wild ay hindi magiging eksepsyon. Kaya automatiko siyang natanggal mula sa kapanapanabik na laro. Pero walang tahimik na kinabukasan ang collector dahil sa sobrang paglabas niya ay nakakuha siya ng atensyon ng mga bagong kaaway. Isang taon na ang nakalipas, bumalik tayo sa alaala ng dalawang magkapatid na sina Miken at Takishi na sinubukang kumita ng pera sa isang sikat na laro upang makalabas ng lungsod. Nangako ang nakababatang kapatid na ilalabas si Miken mula sa lungsod kung makakolekta siya ng sapat na pera. Sa kasalukuyan, isang paligsahan ng martial arts na inorganisa ng Gravebuster ang nagaganap, pero hinarangan si Takishi dahil hindi niya kayang bayaran ang bayad sa pagpasok kaya hindi siya makalahok. Determinado na hindi basta tatanggapin ang pagkatalo, sinubukan ni Takeshi na makalusot sa kahit anong paraan at biglang lumitaw mula sa wala si Swigen at tinanong siya kung alam ba niya kung nasaan ang organizer ng torneo, isang tao na kilala bilang Lao Long. Pareho nilang pinanood ang torneo mula sa itaas salamat kay Twin Star na nagreklamo dahil kailangan niyang buhatin ang dalawa. Ipinaliwanag ni Swigen na ayaw niyang magbayad ng bayad sa pagpasok kahit pa isa siyang billion player. Pero bago sila makausap si Lao Long, napunta sila sa huling laban ng torneo para sa premyong $1 milyong. Ang mga maglalaban ay sina Warrior Mammoth Viking at EU na parehong nangako ng mabagsik na laban. Habang umaatake si EU gamit ang kanyang kapangyarihang yelo, sumugod naman ang kanyang kalaban gamit ang purong lakas at sinubukang makapuntos kaagad upang masungkit ang grand prize. Pinagmamasdan ni Twin Star ang laban at nagtanong kung sino ang sa tingin nila ay mananalo sa torneo. Nainis na sumagot si Takashi na wala sa dalawa ang mananalo, kundi siya ang magiging panalo. Pagkatapos itinaas niya ang kanyang libro at naglabas ng nakakasilaw na kapangyarihan na naging dahilan upang mabitawan ni Twin Star si Swigen na bumagsak mismo kay EU at automatikong natanggal ito mula sa torneo. Hinamon ni Takishi ang Warrior Mammoth Viking
At nang basahin ng mga organizer ang mga patakaran, tumango sila at pinayagan siyang sumali. Ang tanging kondisyon ay kailangan niyang lumaban kasama si Suigen at ang kanilang kapangyarihan ay mababawasan ng kalahati. Humingi ng paumanhin si Takashi dahil nadamay si Suigen, pero mayroon siyang dahilan sa pakikipaglaban. Kailangan niyang kumita ng pera upang mabayaran ang gamutan ni Maiken, ang kanyang kapatid na may sakit sa ospital. Kahit tinutukso siya ng kalaban at sinabing wala siyang laban, hindi natinag si Takeshi at buong tapang na umatake gamit ang kanyang martilyo laban kay Mammoth Viking. Buo ang kanyang sigaw na hindi siya susuko sa laban, at bawat beses na makapuntos siya ay nagiging abo ang mga litrato ng kanyang mga alaala. Pero wala siyang pakialam dahil ang panalo ay nangangahulugang kaligtasan ng kanyang mahal na kapatid. Tumakbo ang bata nang may matinding galit papunta sa kalaban, pero biglang pinigilan siya ni Suigen. Hinawakan siya sa damit kaya bumagsak ang martilyo sa kanyang sariling ulo at nagbalik ito sa orihinal na anyong libro. Nabigla ang mga komentarista at manood na inisip na ito ay isang team tactic, gayon din ang Mammoth Viking na hindi maintindihan ang nangyayari. Dahan-dahan lumapit si Swigen sa libro habang sinusubukan ni Twin Star na abalahin ang Viking na tila naaliw sa sitwasyon. Nang buksan ang libro, napagtanto ni Swigen na nawala ang mga larawan sa loob dahil sa atake. Pinagalitan ni Sugino si Takashi at binalaan siya na kung magpapatuloy siya ay mawawala ang lahat ng alaala kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay pumalit si Suigen sa laban upang tulungan ang bata dahil naunawaan niya ang dahilan ng pakikipaglaban. Laking gulat ng mga komentaryo nang ianunsyo nilang si Suigen na isang baguhan at hindi pa natatapos ang unang stage ang siyang haharap sa laban. Mula sa audience nakilala siya ni Farron at Phoebe. Naramdaman ng Mammoth Viking na iniinsulto siya dahil pinapaglaban siya laban sa isang baguhan, kaya buong galit siyang nagpasimula ng sunod-sunod na atake, pero madaling naiwasan ng ating bida ang bawat tira. Dahil sawa na sa depensa lang ng kalaban, nagpakawala siya ng makapangyarihang ataking nagyelo na nakapagpatigil kay Suigen at hindi siya makagalaw. Justo nang tatapusin na siya ng Viking gamit ang sibat, biglang sumabat si Twin Star. Nagdulot ito ng ilang hakbang na pag-atras mula sa Viking, at siya ay nabantaan ng babae na binalaan siyang ipapakita niya ang kanyang tunay na anyo na maganda ngunit nakakatakot. Biglang lumaganap ang nakakasilaw na liwanag sa paligid ng babae at mula sa wala ay lumitaw sina Shin at Wei na naging dahilan upang manginig ang Viking sa sobrang tuwa habang yakap niya sila at sinabi na kasing lambot sila ng marshmallows. Pero biglang sumingit si Takeshi at mabilis na sumugod sa kaaway upang iligtas ang mga kaibigang kaakit-akit at sabay bigkas na kailangan niyang protektahan ang mga babae habang mabilis na lumitaw sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang kapatid na babae. Ang Viking ay tila walang pakialam at pagkakita sa batang mahina na nasa lupa ay nagsimula itong umatake gamit ang kanyang kapangyarihang yelo. Pero ipinahayag ng bata na hindi siya tatakbo at ipagtatanggol niya ang kanyang kapatid. Anuman ang mangyari, lahat ng ito ay naganap sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Suigen na namangha sa tapang ng batang ito. Nagpasalamat si Twin Star sa batang lalaki sa kanyang proteksyon at tiniyak na maayos siya. Pagkatapos ay maluwalhating ipinakita niya ang kanyang mga pakpak at lumipad sa himpapawid na nakakuha ng pansin ng mga organizer, na agad siyang kinilala bilang isang makapangyarihang humanoid mausoleum beast na mataas ang antas. Hindi lang sila nagulat sa kalikasan ni Twin Star, kundi pati na rin sa kakayahan ni Suigen na kontrolin ang ganoong nilalang. Ang buong lugar ay nabalot ng liwanag na magbago si Twin Star sa isang napakalaking jade dragon na may dalawang ulo na ikinagulat ng buong manood at kinilabutan ng Viking na nasa harap niya. Agad pinalaya ng dragon ang kanyang buong kapangyarihan. Isang ulo ang nagbuga ng apoy at ang isa ay naglabas ng malalakas na alon ng tunog. Binalot ng apoy ang Viking at siya ay naging berdeng hiyas na agad na nabasag. Nakuha ng grupo ni Takeshi ang tagumpay at naiuwi ng bata ang pinakamataas na gantimpala na bukas palad na ibinigay ni Suigen na nagsabing hindi siya interesado sa pera dahil isa siyang billionaire player. Nagkaroon ngayon ang batang ito ng pagkakataon na bigyan ang kanyang kapatid ng mas mataas na kalidad ng medikal na gamutan. Kahit bukas palad si Suigen, ay labis siyang nagulat nang malaman na ang premyo na naibigay kay Takeshi ay totoong pera. Pero kahit hindi niya ito inaasahan sa simula, ay nakaramdam siya ng ginhawa dahil nakagawa siya ng mabuting bagay. Agad siyang nagpaalam mula sa lugar habang ang mga organizer ay naiwan sa pag-usap tungkol sa mga nangyari.
Dumating si Swigen upang sumali sa pagsasanay bilang baguhan, sinubukan niyang ipakilala ang kanyang sarili sa magiliw na paraan sa mga kasamahan sa harap niya. Pero siya ay hindi pinansin at hindi tinitingnan sa mata na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkailang. Lalo na nang makilala siya ng isang nakakainis na karakter na nagulat sa kanyang presensya at kinilala siya bilang mahirap na batang walang tigil sa pagtatrabaho. Kaya naman labis ang kanyang pagkagulat na makita siya roon para sa pagsasanay. Lalo pang naging mailap ang bida sa harap ng palabirong karakter na nagpakilalang si siya. Sinubukan ni siya na makipagkaibigan sa kanya. Pero tinanggihan nito ang pakikisalamuha gaya ng ginawa niya kay Swigen. Biglang kumislap ang liwanag sa mga mata ng mga karakter na ito. At mula sa liwanag ay lumitaw ang isang babae na nakasuot lamang ng damit na tumatakip sa halos 10% ng kanyang katawan. Nang hindi nagbibigay ng anumang paliwanag ay sinimulan niyang pangalanan ang mga pangunahing karakter. Habang sila ay tumango bilang pagkilala, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Instructor Rin. Dinala niya sila sa isang batuhan at ikinuwento ang kasaysayan ng bundok na ito mula pa noong daan-daang taon. Habang tumitingala sila sa kalangitan, ay lumitaw ang mga kaaway na may kumikislap na pulang mga mata na nagtatago. Tinanong ni siya kung ano ang mga ito at sumagot si Rin na sila ay mga tunnel apes na sabik na umatake. Nang lumapit ang mga kalaban upang umatake ay naghanda silang lumaban, inakala nilang ang matandang pinuno ang pinakamalakas kaya lahat ay natakot. Pero buong tapang na sumulong ang batang lalaki dala ang kanyang sandata at umatake. Namanghasi siya at agad ding sumugod gamit ang kanyang malaking kamao upang tirahin ang pangunahing kalaban. Mabilis niyang naipalo ang isa pang suntok at sila ay bumagsak sa lupa na nagdulot ng alikabok. Pero tila magpapatuloy ang laban dahil buhay pa ang halimaw, bigla na lang itong naglaho at mga barya ang bumagsak mula sa langit, kaya naman humanga ang mga kakampi sa kanyang kakayahan. Nabigla muli ang mga bida nang lumabas ang panibagong mga kaaway na mas mababa ang antas. Unang umatake si Rin at pinabagsak sila kaya muli ay bumagsak ang mga barya. Ipinaliwanag niya na kung lagi niyang gagawin ito ay palagi siyang tataas ng antas. At ito ay nagdudulot sa kanya ng labis na tuwa. Tinitigan siya ni siya na may pananabik at buong galak na naghayag ng kanyang katapatan sa kanya. Tinawag niya itong prinsesa. Pagbalik sa akademya, ay nagsusuri ang isang kinatawan kung sino ang dumalo sa klase. Tinawag niya si siya na hindi sumipot na ikinagulat ng lahat at nagkomento sila na isa itong tao na hindi madalas nakipag-usap sa kanyang mga kaklase. Samantala sa mundong ito ay patuloy ng ngolekta ng puntos ang mga karakter. Bigla niyang ipinaliwanag na ang kursong-kursong ito para sa mga baguhan ay hindi matatapos. Hanggat hindi sila bilang isang grupo ay nagwawagi laban sa kanya, kailangan nilang talunin si Rin sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang lakas. Ang unang tumugon ay ang batang lalaki na mahusay na umiwas sa mga projectile na inihagis. Namangha ang iba dahil mayroon siyang kakaibang espesyal na kapangyarihan na nakuha matapos ang matagal na panahon ng pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni siya na si Swigen ay walang kapangyarihan. Dahil palaging nagtatrabaho si Swigen buong araw, iminungkahi ni siya na maari niya itong tulungan dahil marami silang pera at mabilis siyang makakausad. Pero agad siyang pinatahimik ni Rin at tinakot pa na tanggalin ang kutsilyo sa ulo. Natakot siya at matapos itong alisin ay nawalan ng malay. Sinuri ni Rin ang gamit ni Swigan at namangha siya dahil may espesyal itong item. Namangha rin ang bida dahil nakikita ni Rin ang gamit ng ibang manlalaro. Habang iniisip niya kung sino ba talaga si Swigan ay hindi ito nag-aksaya ng oras at sinubukang tamaan siya. Pero nakaiwas si Rin sa huling sandali. Sa laban na iyon, natuklasan ni siya ang tunay na pagkakakilanlan ng kakampi. Siya pala si Titan, isa sa pinakamahusay na manlalaro sa lugar. Sa isang flashback, ipinakita kung paano siya nanalo sa isang napakahalagang torneo at ng araw na iyon sa kanilang bahay ay ipinakita ng kanyang mayamang ama ang isang kakaibang regalo. Nagulat si Titan at tinanong kung ano ang bagay na iyon. Ipinaliwanag ng ama na kahit wala silang kasunduan, kailangan niyang talunin ang Gravebuster. At sa galit ay tinanggap niya ang kasunduan. Bumalik sa laban, nagalit si Titan sa kanyang mga kakampi dahil hindi sila nakikilahok. Nagalit din siya dahil minamaliit nila ang kanyang kapangyarihan. Nag-alinlangan si siya kung lalaban ba siya bilang tauhan ni Rin. Pero pagkatapos ay pinilit ang sarili at sumugod. Sa kabilang banda, inihanda ng bida ang kanyang espesyal na kapangyarihan upang harapin si Rin. Ipinakita ni siya ang kanyang kakaibang kapangyarihan na magsanib sa hangin kaya maaring makalapit kay Rin nang hindi siya napapansin. Bumalik sa labanan,
Ginamit ni Titan ang lahat ng kanyang karanasan upang tuluyang matalo si Rin. Bumagsak siya mula sa bundok at bumaba ang kanyang antas ng buhay. Pero biglang sumulpot si Sha mula sa likod at umatake. Mabilis siyang tinuhog ng espada at namatay siya sa laro. Nagpaalam si Suijin at tuluyan nang nawala si Sha. Ipinaliwanag ni Suijin kay Titan na imposible talunin si Rin dahil ang babaeng iyon ay immortal sa laro. Sa bahay naman ni Sha ay kumatok ang kanyang ina upang kumustahin siya. Masayang sinabi ng bata na may bago siyang kaibigan na mahirap at palaging nagtatrabaho, hindi katulad niya na mayaman. Iginiit ni Titan na hindi siya matatalo dahil wala pang nakakagawa nito. Nagpapatuloy ang mabigat na laban at harap-harapan silang nagbanggaan. Sinabi ni Rin na dapat siyang talunin dahil kung hindi ay may masamang mangyayari. Sa parehong oras nagsalita ang totoong Rin sa pamamagitan ng recorder ng kanyang aparato. Gamit ang ibang tinig, natagpuan siya ni Suijin gamit ang kanyang kapangyarihan at siya ay nagulat. Ginawa niyang maglaho ang pain na lumalaban kay Titan kaya nagalit ito. Matapos makapasa sa unang pagsubok, nagkaroon sila ng pagkakataon na sumali sa ibang grupo. Pero biglang sa tindi ng galit umatake si Titan kay Rin at muntik pang masaktan si Suigen na mabilis na umiwas at tumakbo kasabay ni Titan hanggang makarating sila sa isang ligtas na bahay. Nagmungkahi si Suigen ng alyansa sa babaeng nagpakilala na bilang si Farin. Pero biglang umatake si Titan at halos natalo sila. Kaya ginamit ni Suigen ang teknik ni Sha upang ipaglaban sila. Kahit malakas si Titan, ay ginamit ng bida ang kanyang talino at pinagsamantalahan ang kapangyarihan ng hangin. Nang akala ni Titan na natalo niya si Suigen matapos pasabugin ang kanyang dibdib, ay napagtanto niyang isang pain lang ito at nawala ang kanyang pasensya. Pero pinigil ni Suigen ang muling laban at inalok siya ng kapayapaan. Pero hindi basta makapagsuko si Titan dahil sanay na siya sa buhay ng pagpatay kapalit ng pera. Ang kanyang espada ay nagbigay pa sa kanya ng kapangyarihan na magbago sa anyong kotseng minamaneho na labis na ikinagulat ng lahat. Sa isang malayong bus, nag-uusap ang dalawang tao tungkol sa tagumpay ng kumpanya dahil mas marami ang naglalaro. Isa sa 5 billion player na tinatawag na Dark Tiger ay naroroon. Marami silang kasamang manlalaro at biglang may pumasok na isa pa kaya iniutos ni Dark Tiger na patayin ito. Samantala ginamit ni Titan ang bagong kakayahan sa pinakamataas na antas at buong bilis na sumugot patungo sa mga bida. Natakot si Farren at inisip na katapusan na nila, pero tiniyak ni Suijin na walang mangyayari hanggat hindi tumatama si Titan. At nang halos matalo na sila ay bumangga si Titan sa proteksyong barikada na nilikha ni Suijin. Nasira nito ang sobrang mahal na kapangyarihan ng Titan at tuluyan siyang natalo. Sumabog ang kanyang espesyal na item at nadaganan ng mga guho sina Faron at Suigan kaya napilitan silang mag-disconnect. Inalok ni Suigan si Faron na maging bahagi ng kanyang koponan, pero tumanggi ito at sinabing marami siyang alalahanin. Biglang lumitaw mula sa lupa ang isang karwahe na nagdala sa mga katawan ng dalawang karakter. Nagsalita ang bagong babaeng karakter kay Suigan. Parehong hindi nila kilala ang bagong nilalang, pero lumapit pa rin si Suigan. Naging maingat si Farin dahil walang nakikitang datos ang babaeng ito. Hinala niya na isa itong kasapi ng billion players. Biglang pinaputukan siya at naging maliit na plush toy. At nang mawalan siya ng atensyon, ay pinaputukan rin si Suigen ng shotgun upang siya ay bumagsak. Ang kakaibang nilalang sa kanyang ulo ay pumasok sa katawan niya at ipinaliwanag na magiging isang item ito na tutulong upang mailigtas niya si Rai. Idinagdag pa na bihag siya ng pinuno ng totem na si Temujin. Dahil sa bagay iyon mas magiging madali ang kanyang paglusot, tinanong niya kung bakit siya tinutulungan, pero sumagot ang babae sa malabong paraan at umalis gamit ang karwahe. Galit na sumigaw siya na bumalik ito, pero hindi siya pinansin. Sa halip ay binaril pa ang isang bundok upang ipakita ang tunay na lakas. Pagkagising ni Farin, nakita nilang may bagong kalabang lumitaw mula sa alikabok at natuklasan nilang ito ay isa sa mga totems na siyang kumakapit kay Rai. Mabilis na tumakbo si Suigan upang habulin ito at nagsimula silang magpalitan ng suntok at iwas. Pero sa isang sandali si Farin mismo ang pumigil sa halos nakamatay na atake. Ipinagtanggol niya si Suigan at sinabing hindi siya papayag na mamatay ang isang kasapi ng kanyang koponan kaya nakuha niya ang respeto ng bida. Agad nagsimulang tagpasin ng kalaban ang lahat gamit ang kapangyarihang nagpapababa ng kanilang buhay hanggang umabot na lang sa 32. Malinaw na napakadelikado ng kalabang ito. Paulit-ulit na sinubukan ni Suigen na tamaan siya, pero puro iwas ang kalaban. At matapos ang sunod-sunod na tama si Suigen, mismo ay natanggal sa laro dahil iyon ang patakaran.
Kahit mahusay umiwas si Feren ay tuluyan rin siyang napatalsik. Bumalik si Swigen sa bahay at bukod sa hindi na siya makakapaglaro ng 24 na oras, napansin din niyang natanggal rin si Feren sa laro. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang estranghero. Ito mismo ang kalaban na may hawak kay Swigen at hinala niya na ito rin ang dumukot kay Rai. Ipinaalam ng kalaban na may gaganaping festival sa level 18 ng Gravebuster para sa lahat ng nakatapos ng lahat ng antas. Binigyan siya ng tagubilin kung paano makakarating at agad pinutol ang tawag. Isang tinig ang nagpakilala kay Gwyn, isang maliit pero mahusay na manlalaro na kayang talunin ang napakaraming kaaway at kinagigiliwan ng lahat, lalo na ng isang babae. Lumilitaw na ito mismo si Swigen na ngayon ay tila walang halaga. Nawala ang lungkot niya nang tumalon ang kanyang pusa at umunggol ng malambing. Napabuntong hininga siya at bumangon mula sa kama. Sa labas maraming kumukuha ng litrato kay Ferin at halos ginugulo siya na ikinainis niya. Kaya nang makita niya si Swigan ay sumigaw siya rito at nagbago ang kanyang tingin. Agad na nagselos ang iba at nilait si Swigan dahil mahirap at trabahador lamang. Naupo silang dalawa sa cafeteria at kabadong-kabado ang bida. Napansin niyang iba ang kilos niya sa tunay na buhay kumpara sa laro. Mas kalmado siya sa labas habang si Feren naman ay kabaligtaran at laging napapansin ng lahat. Nagsimula silang umorder at natakot si Swigen dahil wala siyang pambayad. Dumating pa ang mga bully para kutyain siya na wala siyang karapatan sa lugar ng mga mayaman. Pero ipinagtanggol siya ni Farin at sinabing siya ang kanilang leader at napakahalagang tao, kaya nagulat ang mga mayayamang bata. Laking gulat ng bida nang matuklasan niyang puwede pala niyang gamitin ang pera mula sa virtual world sa totoong buhay at matagumpay niyang nabayaran ng pagkain gamit iyon. Ngayon isa na siyang milyonaryo at hindi natatawaging mahirap. Namangha ang lahat nang makitang kasama si Farron sa paaralan at siya mismo ay nahihiya. Sinasabi ng iba na iiwanan na niya si Ray para kay Farron at tinatawag siyang taksil. Tinanong siya ni Farron tungkol sa kasintahan niya at sumagot siyang mahaba ang istorya. Nagkasundo silang buuin ang kanilang koponan at nagtungo na sa Gravebuster Festival, isang lugar na puno ng tao at samut-saring karakter ang nagtitipon upang gumawa ng tindahan. Ipinaliwanag ni Farin na ang layunin ng festival ay ang ligtas na kompetisyon ng espesyal na antas na tinatawag na Level 0. Iminungkahi niya kay Swegin na maghanap ng impormasyon tungkol sa totems at naghanap siya sa game manual. Biglang lumitaw ang isang menu na may babaeng malaswang magsalita, kaya inisip ni Farin na manyakis si Swiggy at pareho silang nahiya. Agad na nawala ang respeto ng babae sa kanya. Naupo silang dalawa sa isang kainan at kumain ng marami si Faron para makabawi ng lakas matapos mawala ng buhay. Sa kalapit na mesa, dalawang tao ang nag-usap tungkol sa billion players. At biglang nabanggit ang mga bagay na nagpapaalala kay Suejen. Kaya tumayo siya at ipinakilala ang sarili bilang alamat na manlalaro. Inakala niyang siya ang hinahanap nila bilang pang-6 na billion player. Pero iba pala ang gusto nilang makausap. Sa labas biglang lumipad ang mga penguin at lahat ay namangha. Mula sa langit bumagsak ang mga singsing at lahat ay nagunahan upang makuha ang mga ito. Iyon pala ang tunay na layunin ng festival. Sa kuta ni Dark, ipinakita ng kanyang tagapayo na lahat ay naayon sa kanyang plano. Dahil sa mga singsing ay makakapasok ang mga manlalaro sa level 18. Una niyang iniutos ang dagdag ng mga bantay upang protektahan siya laban sa malalakas na kaaway. Narating ni Swiggy at Farin ang panibagong antas na tila madali. Nagsimulang lumaban ang lahat at alam ng bida na may mas mabigat na hamon na naghihintay. Biglang lumitaw si Dark Tiger at agad na pinakawalan ng kanyang kasamahan ang isang makapangyarihang atake na nagpatumba sa lahat ng kalaban sa isang iglap. Kung iyon pa lang ang kakampi niya, paano pa kaya ang kapangyarihan ng mismong Dark Tiger? Mula sa isang lawa ng dugo, lumitaw ang pangunahing halimaw na may hawak na napakalaking espada. Sinubukan ng lahat ang kanilang pinakamalalakas na tira, pero kaya nitong magregenerasyon. Mula sa kalangitan, bumagsak ang isang babaeng karakter diretso sa mukha ni Swiggy. Ipinakita niya sa salamin kung nasaan ang emosyonal na koneksyon ng bida. Lumapit si Swigen dahil nakaramdam siya ng matinding nostalgia. Parang hindi siya pinapansin ng babae, pero bigla rin itong lumapit upang makipag-usap. At nang makahanap na sila ng pagkakataon, biglang naputol ang koneksyon at nagalit ang bagong kalaban. Inatake si Swigen ni Nishikaze na may mas mataas na depensa sa malapitan. Napansin ng mga kakampi na sobrang hirap na talunin ng boss ng antas na ito at patuloy itong walang awang nananakit, kaya nagpanik ang lahat ng manlalaro. Ginamit ng halimaw ang kapangyarihan nito
upang patayin ang lahat sa tuso at madaling paraan. Bawat natutusok ng lamok ay nagiging dugo na idinadagdag niya sa sarili hanggang nakabuo ng hukbo ng mga insekto. Naghinala ang lahat na patibong lamang ang festival. Sinuri ni Nishikaze ang kapangyarihan ni Suigen at ipinaliwanag na hindi na niya kailangan pang maghintay ng 5 araw para makapasok sa level 0. Maaari niya itong gawin ngayon gamit ang isang susi. Biglang napansin ng kalaban si Suigen at ginawa siyang pangunahing target. Laking gulat ng bida nang ibigay sa kanya ang susi upang makapasok sa level 0. Biglang nag-anyo ang kalaban bilang isang dambuhala at maseladong halimaw na tinawag na Bloody Buddha. Ipinakita ni Tuto kay Suigin ang kanyang core na anyo ng isang prutas, iyon mismo ang kanyang mga alaala. Inactivate ng bida ang kapangyarihan ng kanyang scarf upang piliin ang tamang lakas sa laban. Nang susubukan siyang suntukin ni Bloody Buddha, ay lumindol ang buong plataporma, samantala lumulutang palayo sa kalangitan sina Nishikaze at Farin. Pinigil ni Suigen ang nakamamatay na tira gamit ang espesyal na espada na nagpapabilis ng kanyang galaw at madaling nakaputol sa kalaban. Tinalo niya ito at iniwan ang dambuhalang lawa ng dugo. Sinubukan pang magregenerasyon ni Aslan at agad siyang inatake ng bida pero na-divert ng kanyang helmet ang pinsala. Habang patuloy siyang lumalakas sa dagat ng dugo, natutunan ni Suigen na hindi siya matatalo hanggat hindi natatanggal sa lugar na iyon. Pinakawalan ni Aslan ang unang kapangyarihan. Binaril siya ng plasma pero na-divert ng bida ang lahat. Bawat hiwa ng espada ay unti-uning nagpapabasag dito. Kahit hirap ay porsigido pa rin si Suigen na tapusin ang laban. Nilagyan siya ng marka ni Aslan sa ulo bilang sumpa at ipinahayag na gusto niya ang dugo ng bida pero binigyan siya ng pagkakataon na kung makapasok siya sa core ng kalaban ay matatanggal ang sumpa. Kung matalo siya ay sabay siyang mawawala tulad ng espada. Bagaman tila wala ng pag-asa, buong tapang na nagdeklara si Suigen, natatalunin niya ito at biglang inactivate ang espesyal na kapangyarihan. Kumalat ang asol na usok na nagpabuti ng pakiramdam ng mga manlalarong naroon. Ipinakita ni Aslan ang kanyang pinakamalakas na tira na tinawag na Red Dragon of Hell. Pero mahusay na hiniwa ni Suigen ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Sumali ang iba pang manlalaro pero agad silang tinamaan ng malakas na tira. Upang may sakatuparan ang huling atake, kailangang umabot ang dragon sa kalangitan at bumuo ng bagyo. Bumagsak kapangyarihang iyon sa lupa at tinamaan ang lahat pati ang bida. Maraming bumagsak at nagbigay ng mas maraming dugo sa kalaban. Nang tila katapusan na, biglang nabasag si Aslan dahil sa pagkabali ng espada ni Suigen na nagpalabas ng concentrated oxygen at nagpabuti sa kalagayan ng mga manlalaro. Pagkatapos ipaliwanag ang detalye kung paano namatay ang kalaban, ipinakita ng bida ang lawak ng laban at nakamit ang paghanga ng lahat dahil natalo niya ang pinakadedelikadong kalaban sa ngayon. Biglang lumitaw ang mga kakaibang nilalang na nagpakilala bilang mga silverbacks. Lahat ay humanga at nais na isama si Suigen sa kanilang mga grupo. Pero nainis si Nishikaze sa sobrang dami ng taong humahanga. Ngayon nabawi ni Suigen ang kanyang mga nakalimutang alaala matapos wasakin ang core ng kaaway. Bago tuluyang mawala, nagsimulang magsalita si Aslan ng mga kakaibang salita kay Suigen na unay hindi niya maintindihan, pero unti-unti itong nagkaroon ng kabuluhan. Tila ipinapakita na lahat ng manlalaro sa larong ito ay unti-unting namamatay. At kaya hindi sumali ang mas malalakas na karakter sa laban kay Aslan. Biglang dumating ang isang misteryosong kaaway na may maskara. Siya si Elder Baboon at tinapakan niya ang maskara ni Aslan para patahimikin ito. Hindi siya nag-iisa, dala niya ang napakaraming kakampi, mga asal hayop na agad nanakit, at nagbanta na dudurugin ang lahat gamit ang kanilang abilidad. Lumapit si Elder kay Suigen para harapin siya. Sabay alok kay Nishikaze na sumama sa kanyang grupo, pero hindi ito tumugon. Sumisigaw ang mga silverbacks upang takutin ang lahat, habang iniabot ni Suigen ang maskara ni Aslan kay Farin at humarap sa bagong kalaban. Duwag na umatake si Elder ng palihim at kahit naiwasan ni Suigen ay lalo siyang pinagalit, tinawag siyang mahirap at ipinakita ang isang napakamahal na barya. Hindi alam ng bida na maari palang ay upgrade ang kanyang mga armas gamit ang pera sa laro. Akusado siyang nanalo laban sa boss ng antas dahil lang sa tsamba, kaya nagkaisa ang mga kaaway. Nagliwanag ang mga spiral sa harap ng mga manlalaro, umabot sa langit ang spiral ng boss. Pero ngayon pagkakataon na ni Suigen na ipakita ang tunay niyang kakayahan. Bilang isa sa mga billion players, naabot niya ang lugar na hindi maaabot ng tingin ng kahit sinong kalaban, at nabigla ang lahat sa walang kapantay na kapangyarihan ng ating bayani. Inutusan ni Elder ang lahat na kumalma, ngunit determinado si Suigen na makapasok sa sikat na level 0.
Sa isang kakaibang lugar, pumasok siya sa isang puno at nagsimula ng seremonya. Samantala sa labas, nasaktan si Elder at nagalit ang kanyang pinuno. Natakot siya habang nasa kalagitnaan ng tawag dahil mapaparusahan siya kung hindi niya magampanan ang misyon. Sa seremonya, nasaksihan ni Swigan ang mga alaala niyang nawala, isang batang lalaki, ang naglalakad hawak ang kamay ng kanyang lolo. Ang punong ito ay ginawa para sipsipin ang mga kapangyarihan. Nahulog mula sa puno si Ray at nilapitan siya ni Swigan, nagpakilala silang dalawa at sinabi ang kanilang mga pangalan. Ipinakita ng lolo ang prutas na naglalaman ng kanyang mga alaala at sinelyuhan niyon. Bumalik si Swigan sa kasalukuyan at natakot sa mga alaala. Tila si Aslan ay nakatadhana talagang tumulong sa kanya mula pa sa simula. Sa labas, sinuportahan siya ni Farin at iba pa. Ang tumatawag kay Elder ay nagtanong kung bakit hindi nila matalo si Swigen, pero umamin siyang wala silang laban sa ganoong kapangyarihan at ibinigay niya ang lokasyon ng bida na nasa pasukan ng level 0. May espesyal na atake ang kalaban na sinubukang iputok kay Swigen, isang manlalaro pa ang nagtangkang sukatin ang lakas nito, pero sumabog ang kanyang aparato. Nang papalapit na ang tila hindi mapipigilang kapangyarihan, pinigilan ito ng bida gamit ang kanyang pinahusay na kakayahan at hitsura. Nahanap niya ang solusyon sa pinakatusong paraan, sinuot niya ang armor ni Aslan. Tumawag sila ng salamin at lumitaw si Rai. Natuwa si Swigen na makita siyang ligtas at buong luha siyang nangakong iligtas siya. Isang kaaway ang nagsabing dapat nang tapusin ang tawag at pinutol ang koneksyon ng dalawang bida. Ipinaliwanag ng karakter na bubukas ang level 0 sa loob ng 5 araw at kung maayos iyon ay isasauli si Shion. May problema sa grupo ni Dark Tiger dahil may miyembro na hindi sumusunod sa kanilang mga alituntunin. Nais ipakita ni Nishikaze kay Swigen kung saan nakatira ang kanilang pinuno kaya nagtungo sila ron. Biglang may sumabog sa paligid at mula sa usok lumabas ang isang misteryosong kaaway na gustong labanan si Swigen. Bago siya umalis, hinimok ni Nishikaze ang ating bayani dahil alam niyang doon ikinukulong si Rai. Ang kalabang ito na si Randengoku ay nagsimulang pumatay ng maraming karakter bilang pananakot para bumaba si Swigen at labanan siya. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang gintong gorilya na nagbanta sa lahat at iyon ay isang atake na pinatawag ni Randengoku. Sa nasaksihang massacre, itinuring ng bida na isang kabaliwan ito. Binalaan siya ni Nishikaze na may iwan kung hindi siya kikilos, kaya nagpasya siyang lumaban kahit ibig sabihin ay maraming manlalaro ang mawawala nang wala siyang tulong. Naalala niya ang mga sandali kasama si Rai at biglang nagbago ng isip. Nagpasya siyang lumaban kay Randengoku. Nang mag-reload ng kapangyarihan ang kalaban upang atakihin siya, may ibang kakampi na pumigil sa atake, kaya hindi siya masyadong nasaktan bagaman bumagsak siya. Kung wala ang armor ay tiyak na patay na siya. Inakay siya ni Feren habang ipinakilala ang bagong kakampi na si Kitakaze, isa sa Imperial Guards ng Totems. Sa di inaasahan ay agad niyang ni-regenerate ang buhay ni Suigen upang tulungan siya. Mabilis na sinimula ni Randengoku ang laban kay Kitakaze at minamalit itong mahina, pero kapwa nakakamangha ang bilis at lakas ng kanilang mga suntok at tira. Bawat banggaan ay may kasamang shockwave. Nahihirapan si Kitakaze na iwasan ang lahat. Bigla, para iligtas ang mga bida, ipinadala sa larangan ang isang karakter na si Beck na lumikha ng matibay na pader, buti na lang nakarating siya sa oras. Inutusan ni Randengoku ang kanyang mga kakampi na wasakin ang yelong armor, pero sila mismo ay naparalisa at walang magawa. Mabilis na dumating ang isa pang kakampi na umiinom lang ng tsaa. Siya pala ang nagtali sa dambuhalang gorilya. Tinanong ni Beck ang kaaway kung aatakin din ba niya sila, at sumagot si Randengoku. Sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan, kampante si Randengoku na siya ang mananalo sa labang ito, nagiging dambuhala ang kaaway at hinahamon ng ating bida. Halos nagmistulang Diyos ang anyo niya habang lalo pang pinapalakas ang kanyang mga abilidad na nagiging mas mahirap talunin. Kaya bang kayanin ni Swigen ang 600 at 66 na putok bawat minuto? Bago pa mangyari ito nilikha ni Beck ang mas malaki at mas matibay na pader ng yelo kaysa dati. Habang pinahina naman ang pader ng isa pang kakampi na dati, ay umiinom lamang ng tsaa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pahupayin ang walang tigil at mabangis na atake ng kaaway. Nilikha niya ang isang hindi mababasag na pader na kayang salagin ang mga putok. Pero hindi iyon magtatagal kaya kailangan ng kumilos ng mga karakter. Nagbabala si Beck na may 10 malalakas na manlalaro na papalapit sa lugar, kaya kailangan nilang tapusin agad ang kaaway bago pa sila humarap sa mas malaking panganib. Lahat ng ito ay may potensyal na maging susunod na billion players.
Sinabi ni Faren na minsan nang muntik maging kasapi ang kaaway, at sa pagkakataong ito, maaring matupad na ang kanyang hangarin base sa kapangyarihang kinokonsentra niya. Upang linawin ang lahat kay Suigen, ipinaliwanag ni Kitakaze kung paano gumagana ang mga titulo o achievement sa laro. Kapag nakumpleto ang ilang natatanging misyon, ay nabubuksan ang mga partikular na kapangyarihan. Sa labas patuloy pa rin sa walang tigil na putok ang kalaban, at sinasabing mapapasa kanya ang Lone Star title, isang titulong makukuha kapag natalo niya si Suigen. Sa isang flashback, tinanong ni Randengoku si Dark Tiger kung paano makuha ang Lone Star title, nagtatanong kung nakukuha ba ito sa pagtalo ng isang billion player, at matapos ang komentong iyon na offend ang tauhan ni Dark Tiger, at lumabas na siya mismo ang nagbigay pahintulot kay Randengoku na labanan ang espesyal na kasapi ng billion players. Biglang huminto sa pagpapaputok ang kaaway at nagsimulang kabahan ng mga kakampi. Pero kahit hindi pa alam ni Suigen kung ano ang nagagawa ng kanyang titulo, sinubukan pa rin niyang gumawa ng plano para tuluyang tapusin ang nakakainis at napakalakas na kalaban. Inactivate niya ang kanyang scarf upang palayain ang kanyang mga kapangyarihan. Sa eksenang ito, bihag pa rin si Ray, na nagtataka kung nakikipaglaban pa rin si Suigen. Halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata, pero may pag-asa pa rin siyang makitang buhay ang kanyang mahal. Nag-recharge ng enerhiya ang kaaway, at muling nagpaputok lalo na kay Nishikaze na bumangga sa pader kung nasaan ang ating bida, nabutas pa ang kuta. Sigurado ang kaaway na natalo na niya ang lahat at nakuha na niya ang Lone Star title, pero biglang nawala ang kanyang ngiti nang makita niyang hindi lang buhay pa ang bida, kundi lalo pang lumakas at nailigtas pa si Nishikaze. Sa tulong ng activated scarf, taglay na ngayon ni Suigen ang kapangyarihan ng lila na hiyas na tinatawag na Saturn na nagpapalakas ng kanyang katawan, isang kamangha-manghang abilidad na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng maraming desisyon ng sabay-sabay, at hinamon niya ang kaaway na natawa lamang sa simula. Ipinaliwanag ni Suigen na ayaw sumuko ng kalaban, at binunyag na lahat ng bala na ginamit at nahulog sa lupa ay sasabog, kaya inalok ni Nishikaze ang kaaway ng pagkakataon na lumaban sa kanyang pinuno na si Temujin. Bagaman unang natakot sa alok, kalaunan tinanggap niya ito at nangakong ipagpapatuloy ang laban kay Suigen sa susunod. Lahat sila ngayon ay nakatayo sa harap ng napakalaking kuta, naghihintay na bumukas ang mga tarangkahan dahil sa likod nito nakatira ang pinuno na si Temujin. Sa mga mata ni Suigen, bakas ang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon para iligtas si Rai. Wakas! Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel Anime Saga page, at i-click ang bell icon para makakuha ng bagong anime recaps.